parang same sila. Same ng face amount, kung kaya. Thank you. Si Marlene na naman. Ano naman sagot mo, Marlene? Bakit mas malaki? Kasi po, tinanong ko na po yan sa inyo kasi. Natatandaan ko pa. So, sabi niyo po sa akin noon, hindi pwedeng mas malaki yung sa housewife. Dapat mas malaki yung sa breadwinner kasi sila yung breadwinner nga. Sila yung nagbibigay ng income sa family. Paano pagka nawala si breadwinner tapos maliit lang yung insurance niya? So, syempre si housewife, magbabayad pa rin yan. So, mas mainam kung mas malaki yung sa breadwinner kaysa dun sa housewife. Kasi, yun nga, sa kanya lang gagaling yung money. So, kailangan mas mataas yung face amount or same sila kung pwede. Ayun. Yun po yung sabi niyo sa akin. Mas malaki? Sabi naman ni Yung- Jay, possible. Sabi ni Donna, no. Donna, ano yun? Sabi ni Diwa, no, mas malaki sa breadwinner. Okay, so tingnan natin ang sagot. Ito yung rules. According to my underwriting guidelines. Ideally, working spouse should be insured first before si non-working spouse. Insurance cover may be allowed up to the same amount of the working spouse insurance subject to justification and review of the financial circumstances of the working spouse. So, pwedeng pareho. Meron ba sumagot ng pareho? Si Marlene ang sumagot ng pareho. Siya lang. Okay. So, naiintindihan ba natin? So, pwedeng pareho, pwedeng mas mababa. Depende sa capacity nila to pay. Diba? So, si Marlene, pwede pang bumawi ang lahat kasi 3 points pa lang. 3 items pa lang. Ayan, ha? Meron tayong isang ganyan eh. May isang case tayo na ganyan. 2M ang gusto ng babae. Sabi niya, kasi bakit may anak ako? Importante din naman ako. Si husband, 350,000 lang ang coverage, ang face amount. So, hindi alam ni advisor na may ganon. So, in-apply yung 2M. Ayun. Ang sabi, you have to reduce into 350,000 face amount. Kaso, dahil sa hindi nga alam ni advisor na ganon, hindi niya na-warningan si client na pwedeng ibaba. Diba? Basta pinrases lang niya. Hindi tinanggap ni client yung offer na ganon. Sabi niya, bakit? Mukha ba akong pang 700,000? So, nakita niyo yung point. Kung alam sana natin yun, diba? Na-close natin yun. Pero hindi, nabuo na yung ego ng client na, hindi, ito ko eh. Dapat ganito. So, kaya natin siya inaaral, no guys? Para alam natin. Number 5, kailan mo hindi i-collect yung first premium? And kailan ka hindi mag-i-issue ng temporary life insurance? Kailangan magbigay ka ng 2 sagot. Siyempre, pag may yes, no? Pero ano nga yung yes? Ano yung yes question? Yung yes na sagot? 3 items yon. Bibigay mo lang 2. Tess, kailangan masagot mo to. Okay, pag may yes answer. Pero ano nga yung yes? Ano yung mga questions in short? Sabi nila, puro medical. Sabi ni Tess, pag may chest pain at stroke. Pag may yes answer, sabi ni Ben. Sabi ni Diwa, providing temporary life insurance na ospital, na stroke. Oo. Pero meron niyang clause kung ilang taon or ilang buwan.
Wala pa pong nakakatama. Admitted sa hospital within 2 years. Test, kailangan dalawa sagot. Donna, may experience ka din na ganito. Yung sa favorite client mo. Okay, last 1 minute. Okay, pakita natin ang sagot. Ito yon, guys. Wala ba kayong application form nakatabi dyan? Ito yon. Pag ikaw ay nag-apply ng life or health insurance and been refused coverage. Teka, diwa, napakita ko na to nung nag-select ka ng refused coverage. So, iyon. Kapag siya ay na-decline na. So, wala nang sasagot. Ano to? Cut off ka na. Ina. Pag may sumagot, basta cut off na tayo. Within the last 2 years, have you consulted a doctor for chest pain, heart attack? So, kapag nagpa-check up ka dahil may sakit ka na sa puso, ganon, or sumakit ang dibdib mo, or cancer. So, within the last 2 years. Or, na-hospitalize ka, number 3, na-hospitalize ka for the last 60 days. Yon. So, sino ang may tamang sagot? Sino may kumpletong sagot? So, dalawa na ospital, hindi na specify ni Diwa, yung na ospital ng within the last 2 years lang. Kasi, kailangan tandaan nyo yung last 2 years. Kasi meron din dun sa isang application form, 5 years naman yun. So, admitted within 2 years. Sorry, te, sabi dyan, admitted within 60 days. No? Tapos, sabi ni Marlene, admitted sa hospital within 60 days or pregnant. Marlene, yung mga pag pregnant, pwede po parang naman tanggapin yon. Basta pag pregnant, 66 months maximum. Okay? So, wala pong nakatama this time. Ha? So, tandaan nyo yan, pag mayroon isang sagot dyan, na yes, hindi ka tatanggap ng pera. And at the same time, hindi mo rin ibibigay yung temporary life insurance ni client. Okay? Kasi, ano yun, mali yun, na ibigay natin yung temporary life insurance. Pag may nangyari doon, mananagot ang Sun Life. Ibig sabihin, kailangan nating ibigay yung life insurance. Paano kung hindi pa kaya na-approve? Kasi nga, may yes answer siya. Diba? So, sinong nagkamali doon? Tayo. Sino magbabayad doon? Siyempre, hindi babayaran yun ni Sun Life. Sinong nakaharap sa client? Tayo. Diba? So, paano gagawin natin? Okay? Kaya, pag ganyan, isipin nyo, basta tandaan nyo, yung mga pinakamalalala is yung kapag may sakit sa puso or sumakit ang dibdib na ospital. Yun. Or nagkaroon na ng decline. Itong una, been refused coverage kahit saang company. Learning ba, guys? Natututo ba kayo, ha? Nare-remind ba tayo? Next. Ito, hindi naman siya tanong, pero maraming nagtatanong nito. Maraming nagtatanong kasi mahilig tayong mag-apply ng insurance kapag magbe-birthday na. Pwede bang i-backdate pag magbe-birthday na? Pwede lang yon kapag, allow backdating of 15 days from the date of signing of the application. We cannot use issue dates fully, hindi yan. So anyway, pwede yon kapag
This will be allowed if the application was submitted at most 15 days prior to client's birthday. And hindi pa rin na-settle hanggat nag-birthday siya. For the next 15 days after niyang mag-birthday, nun lang na-settle. So, pwedeng i-backdate yon. So, hindi tayo pwedeng mag-backdate nung sinasabi natin na nag-apply tayo 2 days before ng birthday, hindi tayo makakapag-request ng ganun. So, if submitted less than 15 days before client's birthday, it is suggested to use the age on next birthday. Pero, di rin natin ginagawa yan. Pwede rin namang hindi, di ba? Basta tatanggapin lang natin, kasi malay mo naman, di ba, ma-approve kaagad on the next day, bakit natin gagamitin yung next birthday? So, ang rule of thumb na lang natin dyan, kailangan pag mag-birthday, 15 days before ng birthday, tsaka natin i-submit para tapos gamitin natin yung tamang birthday niya sa ngayon, no? And ayun nga, yun yung pwedeng i-backdate kapag hindi umabot ng birthday niya yung approval. Okay? Pero kung nag-submit tayo 2 days, 3 days, or 1 week before, hindi tayo pwedeng mag-request. Tama yung sinasabi nating lahat na this could result to addition in premium, no? Kasi nga, nag-birthday na. Okay? Donna, clear tayo dyan? Question po. Oo. Oh, Question Si Lynn pala wala sa GC. So baka sumasagot siya, hindi siya nasasali. ano? Oh, Ulitan daw si Marlene, panalo na sa first round. Teka, add natin si Lynn. Ako, Lynn, sorry naman, Lynn. Baka si Lynn pa naman ang mananalo. Ayan, Lynn, added ka na. Yung sa akin, yung last slide ko, question lang po. Di ba po yung sa Sunfit, in-apply ko yun, parang 3 days ba? 3 days, 2 days before ng birthday niya. Pero sakto naman, na-approve ng the day ng birthday niya. So, naabangan ko mag-email si Sun Life kung itataas yung premium, pero wala naman. Okay lang ba yun? Pag nag-birth, sa mismong araw ng birthday, hindi. Kaya pala. Sige. Kalusot na kahit 1 day after na ng birthday, tapos i-request nila ng backdate. Sila yon, hindi tayo. Di ba, Betch? Okay pa. Yes, kasi yung sa akin approve ng birthday ko. Birthday mo pa. Oo, birthday ko mismo. Wala namang additional bayad. Kaya pala. Sige po. Thank you po. Ayun, ha? Di ba lagi nating closing technique natin niya, mag-birthday ka na, kuha ka na. At least maliwanag sa atin ngayon. Diba? Next. Number 6. So, 3 points ka, Marlene. Ito naman. So, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Gawin nyo to. So, kailangan, ipopost nyo yung proposal, no? Doon yung annual premium ng proposal sa GC natin. Gawa ka ng MaxiLink 100, 60-year-old si client. So, ikaw na bahala kung anong name ang gusto mo kay client. Lalaki, dapat. No? Ang birthday niya, ayan, February 1, 1963. 1 million face amount, no riders, 15 years to pay. With 5K excess premium yearly. Okay, you have 5 minutes. Kaanes, alam ko yan pero wala akong laptop. So, pag mayroon na kayong sagot, ilagay nyo na doon yung mismong page ng proposal na merong amount, ng annual amount.
Guys, participate kayo. Sol, mag-compute ka dyan. Gawa ka ng proposal. Si Donna hindi makakagawa. Si Lynn, Ako kaya. nga nag-upgrade pa ng SunSmart. Upgrade daw your application. Oo, di ba? Sige lang. Basta magawa mo siya. Inis, alam ko yan. 2 beses na ako nagkaroon ng ganyan. Hindi ako makakompute. So, in short, pwede ba ang MaxiLink 100 na gawing 15 years to pay? Hindi lang 10 years? Jeng, join ka ha. Ikaw, Ina, pang ano ka ha? Nangiistorbo ka sa kanila ha? Time is ticking. Okay. Time's up. Pero ilagay mo dyan ilagay pa rin natin yung sagot natin dyan. Bet, tapos ka nang mag-update ng SunSmart. Not yet. Ang tagal ng internet namin. Sige lang, Kerry lang. Ito yung ginawa mo kay Ninang, MaxiLink 100. Yeah. Tess, lagay mo yung proposal mo. Pa-screenshot ng yung page. Ng page test na may pangalan, may amount. Galing ni Tess, naka-PDF pa. Kaya. Tess, doon lang tayo sa Blue Sparrow. Ikaw naman. Oh. Okay, Tess. Share Hindi ka screen. ma-screenshot. O, ganito, Tess. Teka po, ito na. Share ka, pakita mo paano mo ginawa. Mag-share screen po ako, ma'am. Oo. Pwede na yan. O, guys. Sariwa pa kay Tess yan, no, Tess? Ito, bet ito yun. Yes, kaya nga. Screen. Tama ba? Start. Ayan, may screen na po. Sige, maghintay kami. Ayan, meron na po, ma'am. Wala pa. Ay, ba't wala? Punta ka kaagad dun sa... Wala pa. Naka-iPad ka, no? Opo, naka-share na daw po. Punta ka na sa SunSmart. Doon na po. Ito, ma'am, yan. Bakit wala pa, Tess? Bakit? Ako may nakikita. Teka po, ma'am. Stop ko muna po. Ba't ba wala? Screen. Share screen. Screen lang po, di ba? Ayan. Sa training mo na send, Tess. Sa training mo na send. Sa training GC dumis. Ayan, ma'am. Meron na po. Wala. Kaso sa training. Ba't hindi ko ba't hindi ako share screen po? Meron po.
Bale, tayo po ang lilipat sa screen ni Ma'am Tess. Dalawa po yung naging screen share. Ah, Nasaan? meron na ako, Ina. Meron Ito, po. ma'am. Meron na, kita na? Yes po. Hindi ko makita. Sa phone kasi Wala to, ma'am. din ako Di ko makita. din makita. Laugh tough kami, laugh tough. Oo nga, laptop. Ba't ayaw, Ina? Teka. Pero nakalagay na, you are sharing screen naman. Okay. Kasi hindi ako nag-stop share. Okay na. Ano naman pala. Ayan, te. Sige, go. Mm, You are sharing screen. Saka na sa SunSmart. okay na, ma'am? Yan po. Oo, ayan yung wedding mo. Okay na, ma'am? Yan. Sa coverage na po ako, ma'am. Diretso na doon. So, Maxilink 100, 1 million annual. Nilagyan ko din ng bond fund index. Tapos, dito sa sa calculation type, premium holiday by excess premium, i-click natin kung gusto natin na kung ilang years lang babayaran ni client, tapos magdagdag lang tayo ng excess premium, parang dagdag dun sa babayaran niya. Nilagyan ko lang dito sa regular excess premium na 5,000. Tapos dun sa number of paying years, nilagyan ko ng 15 years. So, save lang. Ayun, save lang. Tapos, tinanggal ko din yung mga riders, di ba sabi dun sa Tapos, pag i-explain mo siya kay client, kasi may all chosen fund Sa all chosen fund, dito kailangan ma-explain mo mabuti kasi pag maalam si client, mapipiga ka. Napiga ako dito. Pero buti na lang, nasagot ka. Bago ako humarap sa kanya, syempre, KUM muna ako. Yun, kasi sa all chosen fund, kasi nalito siya. But after 10 years na ang babayaran lang niya is ganong amount na, mas maliit kasi pag pag walang excess premium. But daw mas malaki yung fund value. Sabi ko kasi at 11 years nagbayad ka pa, kaya mas malaki yung fund value. Ang papakita mo na lang dito ka na lang sa premium holiday illustration. Yan. Para dyan mo na lang i-discuss kay client na 15 years to pay lang siya, ito na yung babayaran mo, nandyan din yung mga kita. Kaso, ano ba to? Tama po ba? 124. Naku, ay hindi. Pasok pa naman. Pasok pa na. 2 million na. Oo. 15 years po kasi ito, ma'am. 124, 100 times 15. Pasok naman, after 15 years, pumasok naman na 2 million na kasi 1.8 yung binayaran niya. Masasabi natin kay client na kumita siya. Yes. So, nakikita nyo guys, kapag kayo ay merong nakitang proposal sa ibang company, tapos kamukha ni Pru, ang ating favorite na si Pru Life. Ma'am, alisin ko na po. Oo. So, tama si Tess. Nakuha nyo kung paano ginagawa. Ganun kasimple lang. So, kapag meron kayong proposal na gustong i-simulate, yung proposal ng other companies, pwede nyo gawin yun. I-Maxilink 100 nyo, basta ang minimum na payment years ng Maxilink 100, 10 years. So, pwede mo siyang gawin 15 years, 20 years, 11 years, kung yun ang gusto ni client, pwede yun. Basta lagi ka mag-alalagay ng excess premium. Bakit mo kailangan ng excess premium? Kasi pinaikli mo 'di ba si Maxilink 100 pay until 100 years old 'yan. So para mapaikli mo siya, kailangan dagdagan mo yung ibabayad. Okay? Ma'am, tanong po, yung Maxilink 100, 10 years lang po ba yung hanggang 10 years lang siya pwedeng bayaran o pwedeng 5 years po yung Maxilink? 10 years po. 10 years minimum. Okay. So, wow, si Tess, 1 point. Thank you. Question, guys. Sa ginawa ni Tess, Diwa, nakasunod ka? Meron ka namang client na Maxilink 100, no? Yes po.
So, alam mo na siya kung paano gawin. Yes po. Copy. Ali, ganun lang siya. Premium holiday. Yeah. Ikaw, premium holiday. Hindi ko na-gets yung 5,000. Bakit siya naging 5,000? Ano yun? Ikaw ang maglalagay kung magkano yung gusto mo na kung magkano yung excess premium. So, lalaruin mo lang siya. Titingnan mo kailan siya magiging at least same kung magkano yung investment, magiging ganun din yung amount, yung fund value niya. So, usually, ang pinakamababang nilalagay natin dito, 5,000. Mas maganda syempre kung mas malaki, no? Pero usually, kaya nga kumukuha ng MaxiLink 100 kasi hindi nila kaya yung Prime. Yun. So, ito, kayang-kaya kasi 15 years to pay. Kung 10 years to pay to, hindi pa mag-i-equal yung investment dun sa fund value test, no? Yun. Yung iba, yung karamihan sa mga nakakausap natin, gusto 10 years. Pero, may magugulat ka, meron namang naghaharap ng 15 years, saka 20 years. So, pwede mo siyang tapatan. Okay? E di, kung mas mababa yung kalaban pa din, e di, liitan mo rin tong excess premium. Pero, syempre, titingnan mo yung fund value kapag niliitan mo yan. Example, yung mo siyang 3,000. Pero, yan, okay na yan, yung 5,000. So, ayun, 124,100 nga siya. Paano ginagawa? Ayun, yung pinaliwanag ni Tess. Sa calculation type, ita-type mo yung kukunin mo yung option na Premium Holiday by Excess Premium. So, kapag hindi mo pinress yan, nandun ka sa regular pay na VUL, which is pay until alive. Yun yun. So, sa regular excess premium, sabi nga ni Tess, lalagay mo yung 5,000 and number of paying years, 15. Yun. Okay? Next. Dali. Diba? Bechay, naka-ano ka na? Naka-upgrade ka na? Ako, mabagal. Sige, ano na lang ako, cheerer. May Next. mag-upgrade. Ang bagal ng internet namin. Ito na. Mag-cheer na lang ako. Balatuhan mo ako, Marlene, pag nanalo ka, ha? Ito, parang yung sa'yo, Bechay, di ba? Usually, yung acceptance of offer. So, nag-apply si client ng 2 million Sunfit and Well Advantage 10. So, 25 years old female siya. Yan yung birthday niya. Smoker siya. 2.5 flat extra, yung sabi ni underwriter. And 2 times TDB, multiple extra. Magkano yung annual premium niyan? Ba yan? Alam ko din yan, Donna, eh. Kaso wala akong SunSmart, eh. Pero sa laptop, Hindi ako sanay sa laptop, eh. Pareho lang ba yun? Hindi ako sanay, promise. Jeng, ikaw nakaka-compute ka ba? Sol? Go, Diva. Swerte ka pa naman, Diva, sa mga client na may AOO. Kaya i-master mo yan.
Wala na pong accident tsaka hospital. Ibilang. Sayang si Donna, oh. Wow, puro alam ko yan yung Emma. Kaya nga. Isagot na si Marlene. Tama ba yun, Marlene? Si Jeng, may sagot. Okay. Wow, alas 9 na agad. Nasa number 7 pa lang tayo. Okay, Jeng. Ready to share ka? Paliwanag mo paano mo ginawa ito. Please. Stop share ako, ah. Ikaw, Jeng. Paano mo siya ginawa? Makaka-share na ba ako, UM? Yes! Smoker to, ah. Ay, smoker ba? Ay, sorry, hindi ko nabasa yung smoker. Ay, non-smoker. Mali itong akin, UM. Hindi ko nabasa yung smoker. Naduling ba ako? Pakibago. Madali lang yan. Gawin mo siyang smoker. Okay. Sino pa yung meron? Wala pa namang nakakagawa eh. So, may chance na ka pa ulit. Si Ina ang kulit. Ano ba tawag dyan sa mga ganyan? GIF. Speaker, ma'am. Tsaka GF. Smoker, 2.5 flat extra. Tapos, yung TDB niya, multiple extra 2 times. Ayan, send ko na lang po. Meron na si Diwa. Tapos si Jeng, meron na din. Okay, pero nauna si Diwa. Paki-explain nga, Diwa. Stop share ako.
Kasi hindi sigurado yung hagway, baka matapos linggo pa. Mag-share screen ako, ma'am. Yes. Okay, wait lang po. Ha. So, may sinasabi ka ba? Wait, share screen. Wait lang. Share screen. Susan Smart po, no? Wait lang. Ayan naman tayo. Ma'am, na, ano na po? Screen na? Yes. Okay po. So, ayan po, basic po, no? Sa female, then smoker siya with the detail. So, Sunfit Invalid Advantage 10. Face amount 2M. So, annual, then di ko na binago yung sa policy options. Dito po sa flat extra, sa baba, basic plan field since smoker siya. So, 2.5. Then, since Sunfit 10 siya. Okay. Tapos, TDB yung nakalagay. So, multiple extra, 2 times. So, 10 years din yung duration niya. Okay, tapos, ayun. Siyempre, ito yung last kong pinasagan. Ito po yung ano yung case niya. Nagka-multiple extra. Tapos, yun po. Ayan na siya. Generate proposal na. Tapos, ayun. So, dito sa baba with extra premium, 2.5 per thousand times. Then TDB, multiple extra, 2 times. Ayan po. Thank you, Diva. Okay. Wait lang, stop share ako. Ikaw, Stop. Okay. Stop share. so, Diva. Thank you, Diva. Thank you. Lagay dyan. Okay. And then, items na tayo ngayon, ha? Ingay, so So, pinakita naman na ni Diva kung paano gawin. Yan. Ngayon, last na i-generate na proposal. Paano naman ang ating mga favorite na seafarer? Maxilink Prime proposal kay seafarer. 1.5 million face amount. 500,000 CIB. 5,000 HIB per day. Ang position niya is AB or able body. Non-smoker siya, 30 years old. Paano mo siya gagawin? Siyempre, nilagay ko naman na dito. Ayoko na kayong pahirapan. Occupational guidelines. Seaman non-officers. Nandito ang AB. Dito sa baba. Alin yung gagamitin mo dyan? Okay? Kasi lahat tayo mayroong seaman na client. Kaya kailangan marunong kayong pag-seaman. Ano ang ano to? Iisang gadget ang gamit ko. Anong plan to? Prime. Selling time. Kuhanin nyo muna yung detalye. 1.5 face amount, 500k CIB. pa-check ng guidelines. Non-smoker. Okay po, thank you. Wait lang. Kailangan malagay natin yung guidelines dito sa GC para may copy kayo. Ulit yung tanong. Lalagay ko sa GC natin.
UM sa ano siguro, sa Facebook page natin, mas okay. Para hindi magpa-backread. Facebook page ng Blue Sparrow, itong guidelines, kesa sa GC. Nandun din to ah. Is, yung birthday nito, January 1. 1993. Ma'am, pabalik po dun sa question. Thank you po. Non-smoker. Padalhin ko na live nyo. Hindi pwede ang HIV. Okay? Hindi pwede ang hospital income benefit. So wala na yon. Walang Yung HIV. Correct. Si IB lang po. Wala na din pong Hindi, TDB. Meron TDB. Wala akong nilagay na TDB dyan ha. CIB lang. Lynn, ganyan. Pag seafarer, hanapin mo yung position. Marami silang position. May boiler, merong electrician. Iba-iba yung rating doon. Dali pa naman kumuha ng mga seafarer. Kasi gaya-gaya sila. Oh no. Why? Yes. Bakit? Meron na si Marlene na sagot. Yung asawa mo naging seaman, ha? Hindi ko po sure kung tama. Sure ka ba dito, Marlene? Chinek mo ba magkano ang rating pag CIB? Apo. Dito siya sa baba. Seaman non-officer. VUL 2.5. CIB. Wala kang CIB, Marlene. 1.5. Multiple extra. Wala po ba? Kala ko nilag... Multiple extra ba? And Ano ba nakatagal? Nakalimutan ko yung tanong. pag nakakita ka dito mo kasi siya titingnan. Pag may nakita kang X, ibig sabihin niya multiple extra. Yung mga walang X, yun yung flat extra. So, sabi dito, whole life and BUL, may dalawang asterisk. So, kapag ang BUL mo, ilang years to pay? Hanapin mo dito. Pay 10. So, dito ka, 6.79 per thousand. Diyan, asan ang CIB mo? Na 1.5 extra. Babaguhin ko, wala akong CIB. Tapos ikaw, Marlene, hanapin mo yung pay 10
pang VUL. So, 6.79 gagamitin mo. Tapos yung Okay CIB, po. 1.5 multiple extra. Okay. Sige. Hindi ako makaproceed. Why? Ayaw. Ganon. Okay. Sige, maghintay pa tayo ng isang sasagot para makatapos yung iba. Paano ang gagawin mo sa CIB? Remember, ang maximum ng rider is until 70 years old. So, kung si client ay 30 years old, 70 minus 30. Yun yung number of years sa CIB. Ano, Tess, lumalabang ka ba? Jeng, asan na yung bago mo? Ayan, sense na ang baga ng net. Tingnan natin yung kay Jeng, 6.7. Okay, tama din. Pareho kayong tama ni Diwa. Diwa, pa-explain. Share screen. Okay po. Wait lang. Share content. Screen. Diwa. Sun Smart na po. Yes. Okay po. So same po, basic details. So, male, the non-smoker siya. Tapos, prime. Sun-Maxiling prime for the product. And for the coverage, ay naputol. Okay, so 1.5 M to face amount. Tapos then annual. So dito po yung flat extra since able body siya. So 6.79 based dun sa ating occupational guidelines. So prime is 10 years. So 10 years to pay siya yung flat extra duration. So fund allocation, okay, dahil wala na siya. Ayan. So for the rider naman, si CIB, 500K. So hindi pwede yung HIB gawaan ng ano siya, OFW ba. So CIB, ito yung natutunan ko doon sa huli client din. Multiple extra, so based din ito doon sa ating occupational guidelines, merong 1.5x.
So 70 minus 30 is 40. Multiple extra duration sa 40 years applicable tong CIB. So yun. Yun po. After nun, ano na lang. Generate proposal na. Yan. Generate proposal. Yun. Tama. Tama si Diwa at nauna nga si Diwa. Kaya, ano nang points natin, Ina? 2 points na si Diwa. So, Laptop share ako. okay. Stop share. Check Diwa kung tama yun. Teka, Po. ayun. Makikita mo ba yung 79 dun sa proposal? O, paulit po, ma'am. Sabi ko, pakita mo sa kanila kung paano tama yun sa proposal. Yung Share screen. amount, tapos may 6.79. Okay, sige po. Wait ulit. Share screen. So, proposal. Ay, ito na lang. Wait. Sorry. Ayan. Ayan po. So, dito po sa may baba nung yung table. So, class with extra premium. So, 6.79. Yun doon to sa rated niya as able body. Then CIB, 1.5x. So, yun yung multiple extra para doon sa CIB. So, ayan. So, ganun tayo mag-check, no? Makikita nyo dyan, class. Yun. Opo. Thank Okay you. na po. Mag-stop share ako. A minute. Tuwa naman kayo. Alam na alam yung gumawa. Okay, last 2 items at tayo'y magko-close muna dahil the time is, overtime na tayo. So, maliwanag to sa inyo, ha? Tingnan nyo dyan, ha? In short, pag sinabing seaman, kailangan alamin mo yung posisyon. Okay? So, kapag yan ay waiter, cook, chef, yung mga cruise ship na yon, puro standard lang naman yan. Tulog kasi tawag, no? Sila naman, ayan, example, kapitan, chief mate, Ako siya tulog. yan yung mga officers, no? Nakatatlong bihis na siya. Yung tatlong beses siya tumayo. Kanina, hinalap na ba yung ano niya, yung green, yung palangganang ano. Diba, ano ba yun? So, pag yung mga officers, yan, standard. Pero kapag cleaner, ito mas marami kasi sila, no? Mas maraming kailangan sa barko na itong mga non-commissioned officers. So, in short, mas marami rin tayong client na ganitong posisyon. Bosun, may ganun pala, di ba? Cleaner, electrician, messman, oiler, pumpman, quartermaster, wiper, welder, ordinary seaman. Ang pinaka-familiar sa kanila, actually AB, able body, or ordinary seaman ang nakalagay dyan. Yacht operator, chief plumber, yan yung may mga rating. Yun. Marami kayong may encounter na ganyan. Okay, next. So, ito na yon, sample. Ito naman, yung mga requirements. Kapag kayo ay nakasubmit na ng application form, ano naman yung mga nire-require sa atin? Or ano yung mga, yun tama, ano yung mga paano tayo sasagot kay underwriter? No? Paano pa ganito? How will you comply with AGR? Sabi sa'yo ni underwriter, agent's report. Bakit magkaiba yung, ano ba yung the usual na agent's report? Bakit magkaiba yung address? Yan, address ni client sa ID at address ni client sa application form. Ano yung gagawin mo pag sinabing mag-submit ka ng AGR? Madali lang yan, wala nang compute.
So, paano ka magsasubmit? Ikaw ba ay may form na i-fill up? Ikaw ba ay mag-i-email, agent's report? Ano ba yung agent's report? Paano ba sinasagot yung agent's report? Kahit ano yung i-require, ang tanong is, paano ka magsasubmit ng agent's report? Meron bang form? Kung merong form, anong form ang gagamitin? Or ano ba? Merong isang sumagot. Merong sumagot, sabi ni Beth, valid ID. Sabi ni Marlene, AOA. Sabi ni Beth, email attachment. Okay. Anong sabi ni Tess? Tess, parang kamakalawa lang pinag-uusapan natin ng agent's report. Nakalimutan mo na ba? Yun, sabi ni Tess. Okay. So, sinong naunang sumagot? Ang tamang sagot, email. Pag sinabing agent's report, wala yung form. Wala kang ipapa-I-agree kay client. Pag sinabing agent's report, magre-report ka lang through email. Okay? So, sasagot ka lang na, magkaiba yung address kasi ganito, ganyan. Ganun lang ang agent's report. Ganun kasimple lang. Tapos, sabi nga ni Tess, i-email mo siya kay field scanning. Pero, ang naunang sumagot, si Beth ang unang sumagot ng email kaysa kay Tess. So, si Beth yun, Ina. Email ang sagot. Okay. So, maliwanag. Yung agent's report, re-reply ka lang. Okay? Send mo kay field scanning. Ganun lang kasimple si agent's report. In short, kapag ikaw ay hindi nakasubmit ng agent's report within 1 day, hindi mo alam kung ano yung agent's report. Ganun lang siya kasimple. Yon, si Beth, 1 point. So, sino na? Marlene, 3 points. Tess, 1 point. Diva, 2 points. Beth, 1 point. Okay, last one. Question. Ayan ang sagot. Advisor's email answering underwriter's question. Ito naman, what form will you use? Kung ang insured, sabi niya, 6 yung anak ko. So, 6 yung beneficiaries ko. Sa application form, 3 lang ang pwede mong ilagay. So, anong gagawin mo? Anong form ang gagamitin mo para isulat? Sinong nauna? Ano ba yung AOA, Marlene? AOA, parang OA. Marlene, sumagot ka. Amendments of application. Okay. So, doon mo isusulat yung 3 pang beneficiary ni client. So, tama ang lahat. Tama si Marlene, si Beth, si Diwa, si Tess. Kaya lang, nauna si Marlene. Okay, so ano ng points? Si Marlene, 4 points, followed by Diwa, 2 points, Beth, 1 point, Tess, 1 point. Pero dahil ito ay 21 items, meron pa kayong chance next time. Okay, so, may mga natutunan ba kayo? Na-refresh ba kayo? Sally, swerte ka dito ah. Nakikita mo na lahat ng mga sikreto nila. Yan lang ang mga kailangan sa atin. Okay. So, picture na tayo. Sama na. Hindi na nakabalik si Mina. Ba, umahabol si Betchay ah. Tsaka si Diva. Napaka-competitive. O, ikaw si Wala pa nga akong SunSmart niyan, Char. Joke lang. Napaka-competitive. Meron ka ng sa Jake, sayang wala ako. Napatunayan mo yung galing mo. Oh. Lagot tayo kay Donna, lagot kayo, re-rest backyard. Okay. Doon, Hindi pa nagpo-post si UM ng question, may sagot na si Donna. Paghandaan na yan, ako. Nababasa ko na yung questions. Nagham si Donna, oh. Asan ba itong Donna na to? Nagham. Ni UM. Okay. Lay, sama ka ba sa picture? Ina, Sol, Lynn, nawala ka. Sali ka.
O, so ano tayo ha? Sun Life shirt or plain shirt, yellow shirt. Okay, ready? Picture. Ayaw sumama nila. 1, 2, 3. lang, basta personal mo talaga puntahan siya. Lang. Tatry ko muna kung makikita na to bago ko kayo kawalan. Baka kumuli tayo ng isa. Wait. Ba, Marlina, taray mo nangunguna ka ha. O, isa pa. Picture. Marlene, dahil yan sa gabay. 1, 2, Gabay. gabay na yan. O, diba? Ayun, thank you. So, para malaman niyo yung gabay ni Marlene, sa May ha, mag-ipon na kayo ng 10 items sa ating White Elephant Gift Exchange. Yun. Thank you guys. See you ulit sa Wednesday. So, medyo madidelay ang ating yung role play, yung yun? Product presentation. Kasi meron pa tayo next week. Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you po.